Kabanatang 10, babasahin po natin ang mga huling talata sa kabanatang ito, simula sa talatang 4 na po at 6. Mark chapter 10, let's begin reading on verse 46. Ganito po ang sinasabi. And they came to Jericho as he went out of and they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Kagaya po ng mga nauna nating pag-aaral, ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa kanyang paglalakbay patungo sa kanyang pinal na destinasyon, walang iba kundi ang Jerusalem, kung saan siya po ay lilitisin and eventually siya ay ipapako, mamamatay para sa lahat ng ating mga kasalanan. Ito po ang huling himala na ginawa ng ating Panginoon bago ang mga araw ng kanyang pagdurusa para sa ating mga kasalanan. Kung tayo po ay mayroong isang mapa, makikita nyo na ang unang-unang himala na ginawa ng ating Panginoon, at alam na ninyo yon, yung ang tubig ay ginawa niyang alak doon sa kasalan sa Cana. Ito po ay ginawa niya sa gawing norte, sa gawing itaas ng bayang Israel. At mula doon ay nagministeryo siya hanggang sa mga pagkakataong ito, siya na ay nasa Jericho, siya ay bumaba hanggang sa Jerusalem na siya ngang huling mga dako niya dito sa lupa bago siya mapako doon sa krus. Walang dako na hindi nasakop ng kanyang pagmiministeryo habang nandito siya sa lupa. Siya'y nangangaral, siya'y gumagawa ng mga himala. Maganda pong pagbulay-bulayan natin itong mga talatang ito sa liwanag ng espiritual na katotohanan na ating dating kalagayan bilang mga mananampalataya. At siguro ang pinaka-mainam na awit na magre-representa ng ating karanasang espiritual ay walang iba kundi ang Amazing Grace. Sa Amazing Grace, sa unang bahagi nito, ganito po ang mga titik. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Sa marami pong pagkakataon, habang binubulay-bulay natin itong mga pangyayaring ito, ay palagi nating makikita ang ating mga sarili sa karanasan na mayroon si Bartimeo. Tila baga mas detalyado na ang unawa ni Marcos na siyang sumulat nito tungkol kay Bartimeo na kung saan pati yung pangalan ng ama ni Bartimeo ay binanggit niya. Pwede tayong magsapantahan na marahil sa mga pagkakataong ito, si Bartimeo ay naging tagasunod ng ating Panginoon at naging kasama pa niya ang mga mahal niya sa buhay. Ewan ko kung natawag ang pansin nyo yung mga huling bahagi. Ano sabi ng talatang 52? And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. Gumaling ka na nakakakita ka na. Humayo ka na sa daan mo. Malaya kang humayo sa daan mo. Pero napansin po ba ninyo? Ano sabi? And immediately he received his sight and what? Followed Jesus in the way. Napansin po ba ninyo yung malaking-malaking pagkakaiba? Hindi lamang ang habol ni Bartimeo ay makakita siya mula sa kanyang mga pisikal na mata. Merong mas malalim na pagnanais si Bartimeo. At ito, nakita natin kung ano yon. Na pagkatapos na ako ay makakita, nais ko nang lumakad, hindi na sa daan ko, kundi kung saan ka nandoon, doon ako doon. That's why naniniwala tayo mga kapatid na nagpatuloy si Bartimeo at hindi lamang siya kundi maging ang mga mahal niya sa buhay. Muli, encouragement sa atin ang ginawa ng Panginoong Diyos kay Ate Cora at nandoon ang panalangin natin na hindi lamang ang Ate Cora ang bigyan ng pag-asa, kaaliwan, kapayapaan na hindi maaaring ibigay ng sanlibutan. Another thing na naaalala ko, sabi ko sa Ate Cora nung pinatawag niya ako, sabi ko, Ate Cora, mananalangin ako. Pero palagay ko po, alam ninyo na hindi na ang inyong kagalingan ang ating ipapanalangin, kundi ang kapayapaan na maaaring ibigay ng Panginoong Diyos, yung katiyakan. At alam ninyo, hindi siya tumutol eh. May pagsang-ayon na yon ang kailangan ko sa mga panahong ito. Hindi ang kagalingan ang gusto ko. Hindi ang makabangon ako mula dito. Hindi siya naghahabol sa Panginoon ng mga pansamantalang kaginawahan. Malinaw sa Kanya kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. At nawa, gayon din sa bawat isa sa atin habang pinag-aaralan natin ito. Nawa, makita natin ang ating mga sarili at ang ating mga karanasang espiritual sa buhay ni Bartimeo. Pansinin po natin ang ilang mga bagay partikular tungkol sa kanya. Balikan natin yung talatang 4 na po at 6. And they came to Jericho, and so he went out of Jericho with his disciples and a great number of people. Blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. Pansinin ninyo ang ilang mga bagay mula sa mga talatang ito. Ipinakikilala si Bartimaeus na bulag. Laruin natin sandali yung ating imahinasyon. Ano kaya ang mga hindi naranasan ni Bartimeo bilang isang bulag? Marami mga bagay na nagdadala sa atin ng kagalakan na hindi naranasan ni Bartimeo, yung makulay na mundo
na na-appreciate natin sa tuwing nang gigising ka, halimbawa sa umaga, yung makita mo lang, at yun ang gusto-gustong ginagawa. Maaga akong bumababa, nagwawalis ako at tinitignan ko yung kalikasan, yung nilikha ng ating Panginoon, kung gaano ka makulay ang kanyang nilikha. Napakasarap din na makita, hindi lamang marinig ang iyong mga mahal sa buhay, kundi makita sila. Napakasarap. Halimbawa, kung ikaw ay isang ama, yung unang mga pagkakataong makita mo, yung kamukha nung siya ay isilang, yun yung mga karanasan na hindi naranasan ni Bartimeo. Masasabi natin sa pamantayan natin, hindi siya ganong pinalad. At hindi lang, ang malungkot, hindi lamang siya bulag, ang sabi, siya rin ay pulubi. May mga bulag na pinalad sa ibang mga bagay. Pero si Bartimeo, hindi lamang bulag, wala rin siyang anumang sariling kanya. Ang bawat kakainin niya, hihingin niya. Ang bawat meron siya, kung meron mang isusuot siya, hihingin niya. Wala siyang sariling kanya. Mga kapatid, sabi nga nila, yung pagtanaw sa sarili na aba o di kaya naman ay kawawa o di kaya ay mahirap ay very, very relative. You see, kung tinatanong mo ang sarili mo na aba dahil wala ka ng mga bagay na maaaring nakikita mo sa iba, siguro simulan mong tanawin naman yung kalagayan ng iba. Halimbawa, sa halip na dumadaan ka lang halimbawa sa ibabaw ng tulay ng Busos, bakit hindi ka tumingin doon sa ilalim? Maaaring may mga tao na yun na ang itinuturing nilang sarili nilang tahanan. Maaaring may mga tao na ni electric fan ay wala. Maaaring may mga tao na ni sariling higaan ay wala. At narito tayo, nagrereklamo sa maraming mga bagay. Ang liit-liit ng aming tinitirhan. Ang init-init, ang sikip-sikip. Isang taon na yung aking sapatos, wala pang bago. At marami pang iba. Oh my. Ikaw kaya, halimbawa, tayo kaya ang mapasa kalagayan ni Bartimeo. Isa na siyang bulag, wala pa siyang sariling pagkukunan ng mga bagay-bagay. Napansin po ba ninyo kung nasaan siya? The son, sabi, Bartimaeus, nasa talatang 46 pa rin tayo, the son of Timaeus, or Timaeus, sat by the highway side begging. Wala siyang anuman. Hindi lang wala siyang ari-arian, wala siyang halaga sa mata ng mga tao. Siya ay nasa isang sulok lamang. Pansinin po ninyo yung kanyang kalagayan. Sabi nila, yun daw bulag, merong pinagkalooban ng Panginoong Diyos ng matalas na pakinig. Panginig ang sasabihin ko pandinig. So maaaring naririnig niya ang mga usap-usapan ng mga nagdadaan. Marahil naririnig niya ang halakhakan ng isang pamilya na nagdadaan galing marahil sa isang masayang okasyon. Naririnig niya ang magkasintahan kung papaanong ito ay naglalambingan. Naririnig niya ang pagkalinga ng isang ama o magulang sa kanyang anak. Naririnig niya ang pangako ng isang anak sa kanyang magulang at marami pang mga bagay. At sa lahat ng mga pangyayaring ito, siya ay nasa isang sulok, walang anuman, walang kumakalinga, walang nagpapahalaga. Ilagay po ninyo, ilagay natin mga kapatid ang ating mga sarili sa kalagayan ni Bartimeo. Bakit? Sapagkat minsan gayon din ang ating naging kalagayan sa larangang espiritual. Tayo rin sa mata ng ating Panginoong Diyos ay bulag. Yung mga bagay na nagdadala ng kaaliwan sa mga taong merong espiritual na pagkakita ay mga bagay na hindi sa atin nagdadala ng kaaliwan.
yung mga karanasan na meron sila, isang karanasang estranghero sa atin bago tayo nakakilala sa ating Panginoon. As I was doing my preparation sa bahaging ito ng Marcos, I came across with a story by H.G. Wells kung saan merong isang tao na galing sa isang mataas na bulubunduking bahagi, galing sa isang komunidad na mga taong normal na kagaya niya na nakakakita, at siya ay bumaba sa isang komunidad ng mga bulag. Ibig sabihin, dun sa lugar na yon, ayon sa kwento ni H.G. Wells, wala ni isang taong makakita. At siya ay masayang-masayang nagkukwento sa komunidad ng mga bulag na ito ng lahat ng mga karanasang meron siya. Ikinukwento niya kung gaano kaganda ang bawat pagsikat ng araw. Ikinukwento niya kung gaano kagaganda ang mga ibon na nagliliparan, ang mga bulaklak, ang mga iba't ibang kulay nito, at marahil hindi mawawala sapagkat isa sa ating ikinagagala ay yung baghari, yung iba't ibang kulay ng baghari. At mainit ang dugo ng komunidad ng mga bulag na ito. Bakit? Sapagkat sabi nila, nagsasalita siya ng mga kasinungalingan. Nagsasalita siya ng mga bagay na hindi natin naranasan. Walang pruweba ang lahat ng kanyang mga sinasabi. At ang sabi nila, ang nagdadala sa kanya ng gayong mga pag-iisip ay ang dalawang bilog na bagay sa ilalim ng kanyang noo. Kaya kinakailangan natin dukutin ang dalawang bilog na bagay na yan. Ewan ko kung paano nila lamang nasa ilalim ng kanyang noo, yung kanyang bilog na, dalawang bilog na bagay sa ilalim ng kanya. Kailangan dukutin yan para magising siya sa katotohanan. Tumakas ang lalaking ito at muli siyang nagbalik sa komunidad na talagang kanyang kinabibilangan ng komunidad ng mga nakakakita who share the same experience na mayroon siya. Brethren, marahil yun ang dahilan why we keep on coming back to the house of the Lord. Pwede naman tayong lahat na'y magpahinga, sabi nga ni Sister Evelyn. Lahat naman tayo napagod ng isang linggo. Pwede naman tayong lahat ay magdahilan. Pero bakit kinakailangan nandito? Bakit kinakailangan bumalik ka sa komunidad na ito? Sapagkat we share the same experience. Binigyan tayo ng mata sa awa ng Diyos para makakita ang kagandahan ng Diyos at ang kayamanan ng kanyang mga salita na maaaring estranghero para sa iba na walang mata para makakita. Count yourself, may we count ourselves privileged. Natatanaw ba ang sarili mo na hindi isang pagpapahirap? Natatanaw mo ba at tinatrato mo ba ang sarili mo na hindi pinahihirapan sa tuwinang ikaw ay paparito para tayo ay magputol-putol ng tinapay ng kanyang salita, ang salita ng buhay. Nawa, makita natin ang ating mga sarili na tunay na mapalad. Pero sa kabila po nito, mga kapatid, merong unawa si Bartimeo na hindi taglay ng iba. Pagpatuloy natin ang ating pagbabasa. Bayaan nyo simulang kumuli sa talatang 46. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Saan niya kinuha yung mga kaunawaan na yun? Isa lamang siyang walang kwentang bulag sa isang gilid, sa isang sulok. Mga kapatid, bukas ang kanyang tainga sa lahat ng naririnig niya. I could just imagine
na lahat ng mga ginagawa ng ating Panginoong Kristo, yung mga nauna nating mga pinag-aralan, kung papaano ang ating Panginoong Kristo ay makapangyarihang pinalayas ang masasamang espiritu mula sa katawan ng isang tao. Kung papaano mula sa gitna ng malakas na unos, sa gitna ng dagat, ang ating Panginoon Kristo ay may buong kapangyarihan na nag-utos na tumahimik ang hangin at pumayapa ang dagat at nagkagayon. Bukas ang kanyang tainga at naiipon ito sa kanya. Saan kaya manggagaling yung pag-asa na may magagawa ang Panginoong ito? Ang Jesus na ito kung hindi sa lahat ng mga katotohanang pumapasok sa kanyang tainga at nananahan sa kanyang puso. Mga kapatid, bulag nga ang kanyang pisikal na mata, pero hindi ang kanyang espiritual na pagkakakita. Ang Diyos unti-unting gumagawa. Ang Diyos naghahanda sa Kanya. Merong kasabikan. I could just imagine, isang araw, dadaan. I may not be able to come to Him, but He would come to me. What a hope, mga kapatid. Pag-asa na meron tayo, insofar as we are concerned, at pag-asa na meron tayo, insofar as our loved ones are concerned. Panginoon, maaaring sa ngayon, bulag siya, hindi niya nakikita ang kagandahan at kabuluhan ng pagiging tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Ngunit dakilang Diyos sa tamang araw, pwede mo siyang dalawin. Have you noticed? Maraming nakakakita ang mga pariseo, ang mga saserdote, ang mga eskriba, pero hindi nila naririnig ang mga katotohanan tungkol kay Jesus. Hanggang sa dulo, sila ay kasama sa sumisigaw, ipako siya doon sa krus. Sa lahat ng himala na pisikal nilang nakita, walang espiritual na mata to appreciate everything. Pero hindi gayon in the case of Bartimaeus. Oh, mga kapatid, marahil maraming mga bagay na hindi na natin mararanasan. Pero I'm telling you, walang kapalit, walang katumbas, walang katapat kung ano yung ipinararanas ng Panginoong Diyos sa atin ngayon. The Lord has granted us to have a taste of eternity. Pinatitikim tayo ng Panginoong Diyos kung ano ba ang ibig sabihin ng walang hanggan every time na ikaw ay nagbubukas ng kanyang mga salita at nag-uumapaw ang kagalakan sa iyong kalooban, sapagkat ang mga salitang binabasa mo ay hindi na lamang mga titik, kundi mga buhay na katotohanan na ina-apply ng Espiritu Santo sa puso mo. I'm telling you, kung ano yung galak na nararamdaman mo, kung ano yung sabik na nararamdaman mo every time you come to the Lord in prayer, especially in times of desperation, gayon mga kapatid, in immeasurable way, ang iginagayak ng Panginoong Diyos para sa atin doon sa walang hanggan. Do you remember how the Bible describes it? It is joy unspeakable and full of glory. Hindi kayang, yung ikaw ay makarating sa isang napakagandang lugar na noon mo lang napuntahan, meron kang mga paraan para ilarawan yun eh. I mean, you will not be running out of words to describe. Pero para sabihin ng Biblia na pagdating sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos na iginagayak niya sa lahat ng umaasa sa Kanya, para sabihin, it is joy unspeakable and full of glory, mga kapatid, you better believe it, na walang paraan para ilagay sa salita ang lahat ng mga karanasang iginayak ng Panginoong Diyos para sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kung tutuusin, marami siyang pwedeng maging concern.
Tandaan natin na ang ating Panginoon Kristo ay naglalakbay patungong Jerusalem. Doon siya mapapako sa krus. Kasabay ito ng Passover. At pagka-Passover, you all know the story. You all know the background behind the story behind the Passover. Ito yung selebrasyon na dapat sana ang mga Israelita, ang mga panganay ng Israel ay mamamatay kapag ka nagdaan ang anghel ng kamatayan doon sa Ehipto. Ngunit dahil sa dugo na ipinahid sa pintuan, as pangako ng ating Panginoon, when I see the blood, I will pass over you. Now, yun ay sineselebra ng lahat ng mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat sila, pagka panahon ng Pasko, lahat sila ay naglalakbay papuntang Jerusalem. Tiba-tiba ang isang pulubing bulag, kung tutuusin, sa ganitong mga pagkakataon. Para rin namang pista ng bayan, halimbawa, o di kaya na may pagkami namatay. Tuntua sino? Yung ating, pangalan niya? Si Mimik, Wiwit. Diba, tuntua si Wiwit. Naka-uniforme ng Mariano Ponce. Uniform. Bakit? Lahat. Nanghinga niya at maselan pa. Ayaw ng 5 piso. Gusto niya papel na 20 pesos. Amen. Pero sa mga pagkakataong ito, hindi iyon ang pangunahing concern ni Bartimeo. Alam niya na ito na ang araw na pinakay. Mga kapatid, palagay ninyo, gaano kadalas nanalangin si Bartimeo? Wala akong paraan. Wala naman nagpapahalaga sa akin para umakay sa akin kung nasaan si Jesus. Mapalad pa yung lalaki na paralisado na mayroong mga kaibigan na gayak sumira ng bubong na may bubong para lang datnan siya ng kagalingan, hindi si Bartimeo. Pero palagay ninyo mga kapatid, gaano kayang luha, dami ng luha ang iniluha niya. Mamamatay na akong bulag kung hindi may himala na mararanasan. At hindi lang yon, may mas malalim mamamatay, hindi lang ako mamamatay na bulag, mamamatay na walang kahulugan ng buhay. Walang pag-asa. Huwag nating baliwalain ang bawat pagluha na yung ginagawa na ang tanging saksi na nakakakita ay walang iba kundi ang Panginoon. Because the only audience you need, the most important audience you need, is none other than our Lord Jesus Christ. You don't have to pray just to show off. You don't have to read His Word just to, make others know that you how religious you are. Ang tangi mong kailangan ay ang manalangin sa lihim na may pagtitiwala. Isang araw, tutugong ka sa aking mga panalangin. At yung araw na yun ay dumating sa buhay ni Bartimeo. Pagpatuloy po natin ang ating pagbabasa. Verse 47, and when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out. Bakit kinakailangan niyang sumigaw? Napakaraming tao. At marahil malayo pa ang ating Panginoong Jesucristo. Kung lalagpasan niya ako, maaaring ito na ang huling pagkakataon. He began to cry out. Alam niya kung ano ang kailangan niya. Hindi siya sumisigaw ng palimus po, dagdagan po. Hindi yun ang isinisigaw niya. Ano ang kanyang isinisigaw? Jesus, thou Son of David. You are all familiar with the meaning of the name Jesus. You shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Maaaring sa atin, hindi na masyadong, sa karaniwan, sa panahon natin, yung pangalang Jesus ay sobra ng karaniwan. Pero sa panahon nila, malinaw ang ibig sabihin nun. Hindi ka basta handa na tawagin ng isang tao na Jesus,
anak ni David. Para sa kanila may kahulugan yun. Kasing kahulugan yun ang ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang maghahango sa amin mula sa aming walang pag-asang kalagayan. We have been waiting for you for the longest time, you see. At yun ay handa niyang i-attribute sa ating Panginoong Jesucristo. At ano sabi niya? Have mercy on me. When you go to the Old Testament, na tanging Bibliang meron sila, yung salitang have mercy on me ay palaging ipinatutungkol sa ating Panginoong si Jehovah, ang ating Panginoong si Yahweh. At walang pag-aalilangan na yung panalangin na ginagamit ng mga ng bayang Israel patungkol sa Panginoong si Yahweh ay kanyang ipinatungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Napakaraming mga bagay na hindi natin agad-agarang makikita unless we try to really reflect on these wonderful truths. See? Have mercy on me, maawa ka sa akin. And you only say that when you are already in your most desperate situation. Maawa ka sa akin. Kung pera lang ang kailangan, di niya kailangan si Jesus. Maraming nagdadaan, lalo na sa panahon na yon. Meron siyang mas malaki at mas mabigat na pangangailangan. Verse 48, and many charged him that he should hold his peace, but he cried the more, a great deal, thou son of David, have mercy on me. Na-iskandalo ang lahat sapagkat ayaw niyang papigil. Ang sabi ng mga tao na malapit sa kanya, tumahimik ka nga, huwag ka maingay. Ngunit desperado ang kanyang pagkadama ng pangailangan. Mga kapatid, napakagandang larawan ng bawat isa sa atin. Una, kung ikaw ay narito at hindi pa lubos na nakakakilala sa Kanya, gaano ka kadalas at gaano ka ka-persistent na lumalapit sa Panginoon at humihiyaw, nagmamakaawa. Dakilang Diyos, maawa ka sa akin. Are you willing to do just about anything hanggat hindi niya ipinararanas sa iyo ang kanyang awa? Alam niyo, nakalulungkot. Halimbawa, may anak ka na mayroong seryosong karamdaman. Pagka may nabalitaan ka, halimbawa, na manggagamot o doktor, halimbawa, sa Nueva Vizcaya, alam mo, yun lang yung manggagamot na pwedeng espesyalista na maaaring magbigay ng kagalingan sa iyong anak. Pupuntahan mo yun eh. Hindi malayo yon para sa isang magulang na naghahanap ng luna sa karamdaman ng kanyang anak. Ang malungkot, ganun tayo ka-persistent pagdating sa ibang bagay pero hindi pagdating sa kalagayan ng ating kaluluwa. Hindi pagdating sa ating relasyon sa Diyos. Mga kapatid, kung nandito ka, mananampalataya ka, ipakipaglaban mo. Strive to enter into His kingdom and to keep on striving. Yun yung hindi natin yun yung nakakalimutan natin eh. Akala natin yung ebanghelyo, yung katotohanan tungkol sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay isang bagay na pagkatapos mong maunawa at sinampalatayanan, nilalagay mo na sa isang tabi. You must keep reminding yourself na ang ating Panginoon namatay hindi lamang para bigyan ng katiyakan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, kundi siya'y namatay upang bigyan ng katiyakan na ikay mabubuhay sa kapayapaan at pag-asa at kasiyahan sa Kanya. You see? Napansin po ba ninyo? Kahit sa buhay mag-asawa, ano sabi ng Biblia? Paano ka iibig sa iyong asawa? Gaya ng pag-ibig ni Jesus sa Kanyang iglesia na ibinigay niya ang Kanyang sarili para dito. Ebanghelyo yun eh.
Hindi ko mo Kristiyano ka na, nagpapaalam ka na sa Ebanghelyo. Araw-araw ipapaalala mo na ikay walang kaya, ngunit siya na may buong kapangyarihan ay nagawang magligtas sa iyo. Totoo yan pagdating sa usapin ng kaligtasan ng kaluluwa. Totoo yan kung ano man yung pinaglalabanan mo na suliranin o di kaya na may tukso o kasalanan, halimbawa, na dinadaanan mo ngayon. Yung parehong makapangyarihang tagapagligtas na nagawang iligtas ka mula sa lalim ng kasalanan, balon ng kasalanan, ay merong kapangyarihan na iligtas ka mula sa tukso, mula sa kasalanan na kinaroroonan natin ngayon. Verse 49, and Jesus stood still. Mga kapatid, saan patungo ang ating Panginoon? Naalala nyo kung saan tayo nanggaling? Sinasabi na niya sa kanyang mga alagad, mamamatay ako para sa inyong mga kasalanan. Mananalangin ako sa Ama sa hardin ng Getsemani. Haharap ako sa mga bulaang witnesses. Papaluin ako, sasaktan ako. Mga kapatid, kung ikaw yon, palagay nyo ba may oras ka na huminto para pansinin ang isang bulag, pulubi, na nagmamakaawa? Ano pong sinasabi sa atin tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Palaging importante para sa Kanya at may panahon siya para sa bawat isa na kinaaawaan niya. Hindi kailanman magiging lubhang abala ang ating Diyos na wala siyang panahon para sa isang tao na malinaw na nangangailangan sa Kanya at nagmamakaawa sa Kanya. Hindi ba mga kapatid, yung encouragement yon? Minsan ko lang nasabi at madalas ko namang nararanasan, every time na pupunta ka sa ospital, you feel like you are a nobody. Sa gitna ng karamihan, who are you? See? Habala ang lahat. May kanya-kanyang ginagawa. Sino ka? At sa mga makapagkakataon na yung mapapatingala ang Panginoong Diyos, thou seest me. Nakikita mo ako. Pwede po akong manalangin sa iyo ngayon habang abala ang lahat, meron kang panahon para sa akin. What an encouragement, brethren. Especially when you are praying to someone who is infinite in everything. Kung tao lang ang dinadalanginan mo, wala siyang panahon, wala siyang kakayahan na pakinggan ang lahat ng panalangin. Kakaunti tayo dito o iilan tayo dito. Pero walang panahon ng isang tao. Halimbawa, kagaya ko, kung lahat kayo sabay-sabay nalalapit sa akin, wala akong paraan at kakayahang pakinggan ang lahat ng inyong mga sasabihin sa akin. Hindi kayo ng Diyos. Siya ay may kakayahan upang makinig sa pangangailangan, hinaing ng bawat isa sa atin. Jesus stood still. Jesus took His time. Jesus is not in a hurry. I'm telling you, mga kapatid. Di ba tayo sa mga anak natin, Mami, bilisan mo na nga. Bigla namang natawa si Sister Lorna. Siguro madalas mong dialogue yan. Ano ba? Naguhugas pa ako habang nagsasayang, habang namamalansya. Bilisan mo na nga. Not the Lord Jesus Christ. He took His time. Kung kahit hindi mo nga magawang ilagay sa salita ang sasabihin mo, kundi pawang hibig, that's enough. You know, for the Lord Jesus Christ to give you His time.
Sige, makikinig ako. Nandyan ako sa mga panahong humihibik ka. At hindi tayo nagme-melodrama. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan. The Holy Spirit is there to help us in our infirmities, for we do not know how and what to pray for. He is there, mga kapatid. Hindi ko po alam kung paano ko po sisimulan. Panginoon. And then, aagos na ang luha. Nalulungkot po kasi ako. O nabibigatan po kasi ako. Sige anak, iyak lang. Iyak lang. Take your time. Hindi ako nagmamadali. Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. Ito rin kaya yung mga parehong tao na nagsabi, Shh, huwag ka nga maingay. Sisigaw-sigaw ka dyan. Ito rin kaya yon? Posible. Marahil patuya pa nga sinabi na, sige, napansin ka na, masaya ka na, sige, magtuwa ka na, napansin ka. Pero sa gitna ng lahat marahil ng paglait na gayon, ang puso ng bulag na ito ay punong-puno ng kagalakan. This would remind me of the song, Why have you chosen me out of the millions of your child to be? Mga kapatid, pagka nawala na yung sense of, yung feeling of being privileged, magsisimula na tayong mag-wander around yung isip natin at magsisimula na yung diwa ng paglililo. That's why you must always remind yourself, kahit sa relationship lagi ko sinasabi, minsan tinitignan namin ni Ma'am Tess yung larawan namin. Meron pang ang larawan na isinusuot ko yung sing-sing sa kanya na yung ngiti ko, ngiting tagumpay. Sabi ko, napakapalad ko. And when you remind yourself of that, palagay nyo ba, sabihin mo sa sarili mo, kung sana, napangasawa ko si ganon. Kung sana, ganyan. Hindi na eh. Bakit? Ang pakiramdam mo, sobrang palad mo. Para kang tumama ng... wag na. Marahil ay nakaranas ng isang masayang karanasan, you see. And Jesus stood still and commanded him to be called, and they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, arise, he calleth thee. Verse 50. And he, pansinin nyo, and he, casting away his garment. Mga kapatid, kung pulubi ka, kung bulag ka, nakakita na ba kayo ng bulag na may mga dala-dala? Yun na, kayamanan niya, kakagating ka nun, pagka tinangka mo agawin, yung bit niya, ipaglalaban niya ng patayan, kunin niyo yung uniform ni Wiwit, dudarahan ka nun, kakagating ka nun, aawayin ka nun. Bakit? Para sa kanya, yun ang pinakamahalaga. But you know what? Ang bulag na pulubing ito, lahat ng mahalaga sa kanya, ano sabi? Iniwanan niya. Hindi niya sinabing, teka ho muna, mamaya-maya na, paano niya nakita yun? Ayan, nagdadatingan ng mas maraming pwede kong malimusan. No. Eto na yung pinakahihintay ko. Hindi ito yung panahon na kailangan kong kumita ng pera, so on and so forth. Ito yung panahon that I'm going to meet Him. Mga kapatid, sa karanasan po ba, gayon tayo? Gayak mong bitawan ng lahat ng bagay sapagkat may mas mahalaga. I'm going to meet Him. Verse 50 again, and he, casting away his garment, rose and came to Jesus. Bulag siya. Palagay ninyo, napaka-posibleng nagkadapa-dapa siya, nagkatisod-tisod siya. Hindi niya na maalam kung nasaan si Jesus
Pero hindi na mahalaga, I would be guided to where He is. Tinawag niya na ako eh. Oh. Encouragement yun eh. Why? Panginoon, di ko na maalam talaga kung saan ako haharap na una o ano ang direksyon. But it's good enough for me that your eyes are all on me. Nakatingin ka sa akin at yun ang mahalaga. Hindi kita nakikita, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero nakikita mo ako. Oh my, what an encouragement. Nakakatakot ang bukas, di ba? Hindi mo alam kung ano dala nun eh. Nakakatakot hindi lang para sa sarili natin, medyo may edad na tayo eh. Mas nakatatakot para sa mga anak natin. You see? Lalo na pagka nagbabasa ka ng mga balita, kung papaanong nabubuhay tayo sa isang mundo na hindi lang walang pagpapahalaga sa Diyos, kundi namumuhi sa Diyos. They are now trying to do away with the age-old tradition of a regular wedding ceremony. Kahit yun, kahit yung basbas, kahit yung for better, for worse, ayos sila yan. Walang halaga yan. Nakakatakot para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kabataan, sa ating mga anak. Anong klase kayang mundo? Mabubuhay sila. Isang mundong galit sa Diyos. But brethren, huwag nating kalilimutan kasi na ang mata ng ating Panginoon ay nasa mga sariling Kanya. We may not be able to be there to take care of them and guide them. But our shepherd is not only our shepherd, but theirs as well. Especially if they know the Lord. At yun yung comfort na meron tayo. Tandaan natin, ang mga mananampalataya kahit na noong unang siglo ay dinaanan na, ang ngayon ay pinapasok palang natin. Oh my. Si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, si Apostol Juan ay nabuhay sa isang panahon kung saan ang lahat na nagmamahal kay Kristo ay pinapatay. Ngunit walang pwedeng gumapi sa kaharian ng ating Panginoon. Sino patunay dyan? Narito tayo. Yung pananampalataya nila did not end sa panahon nila. Nagpatuloy ito. Sapagkat buhay ang Panginoong Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Verse 51. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Hindi na siya nag-isip. It did not take him long. It was clear to him kung ano ang pangangailangan niya. Brethren, may encouragement ito sa atin. Ano ba ang personal mong hibik? Ano ba ang personal mong pangangailangan? Pangalanan mo ito sa harapan ng ating Panginoong Diyos sa panalangin. Panginoon, ginagapi po ako ng partikular na tukso. Ipagtagumpay mo ako. Panginoon, kinakain po ako ng buong buo ng partikular na takot. Ipagtagumpay mo ako. Pangalanan mo kung ano man yung concern na meron ka. Sapagkat ang ating Diyos ay infinite in power. Walang pangangailangan ka na hindi niya kayang tugunan. Lord, that I might receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus
in the way. Mga kapatid, kung pagkatapos na tinanggap mo sa Diyos yung hinihingi mo at ang kapalit nito ay you would part ways with Him, walang kabuluhan. Gaano man kahalaga ang tinanggap mo mula sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, sa dulo, kagaya ng aking pangangaral kayo ng umaga, ang tanging yamang hindi maaaring nakawin sa iyo is not a thing, but a person. And His name is Jesus Christ. Only Him could give you what others cannot. They cannot give you. Mga kapatid, sa dulo, palagay ninyo kung ang sasabihin ng ating Panginoon sa bulag na ito, hindi ko kalooban na makakita ka, pero kalooban kong ipakilala ang aking sarili sa iyo. What do you think? That's good enough for Him. Why? Bakit natin nasabi yun? Nakakita na siya, pero hindi siya humiwalay sa ating Panginoon. Malinaw sa Kanya kung ano ang sigaw ng Kanyang puso. Mga kapatid, malinaw ba sa atin? Bakit tayo nandito? Bakit tayo nagpapatuloy? I hope na kagaya ng bulag, it's because where you are, I want to be there. Panginoon, kung saan ka man nandoon, doon ko gustong dumuon. Let's all stand up, we shall sing.